Magandang hapon, ako muli si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol pa rin sa ating minomonitor na si Bagyong Paulo with international name na Matmo as of 5 p.m. araw ng Friday. Patuloy po ang paghina nitong si Bagyong Paulo at from typhoon, humina pa ito bilang isang severe tropical storm. No? So kung kanina 120 kilometers per hour, yung kanyang maximum sustained winds, naging 110 kilometers per hour na lamang po at may pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. Magandang balita dahil nakalampas na ito sa kalupaan po ng Northern Luzon at kanina alas 4 ng hapon ay nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. Sa mga sandaling ito, patuloy na lumalayo ng ating kalupaan habang nasa West Philippine Sea. Isa pang magandang balita, patuloy ang pagbilis din nitong si Bagyong Paulo palayo ng ating kalupaan, moving west-northwest at 35 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, nahagip pa rin po directly nitong si Bagyong Paulo ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, lalo na yung western sections, Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan, medyo mabagyo pa rin po, no? Mataas ang tsansa ng mga ulan at malakas na hangin sa mga susunod na oras. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, gayon din ang western portion of Visayas, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at yung mga kalat-kalat na ulan na base sa ating latest animation, mga light to moderate with at times heavy rains. At meron din mga thunderstorms na localized lamang sa natitirang bahagi pa ng Visayas and Mindanao, usually mga 1 hanggang 2 oras lamang yan, typical tuwing hapon hanggang gabi. At yung ating mga cloud clusters na minomonitor sa may silangan at silangan ng extreme northern Luzon, maliit pa rin po ang tsansa na maging isang ganap na low pressure area within the next 24 hours, pero patuloy pa rin natin itong minomonitor. Base naman po sa latest heavy rainfall warnings ng Pag-asa, care of regional divisions po ng Pag-asa, meron tayong nakataas na red rainfall warning. Ibig sabihin, torrential rains within the next 2 hours sa mga probinsya po ng Zambales at Benguet. Napakatinding ulan po nito, no? At posible pa rin magpabaha. Hindi lang doon sa mga low-lying areas, kundi doon sa mga hindi masyadong binabaha, mataas din ang banta ng pagguho ng lupa. Meron naman tayong aasahang intense rains or napakalakas na ulan hanggang mamayang alas 7 ng gabi dito sa mga probinsya ng Aurora, and din sa Nueva Vizcaya, La Union, western portion ng Pampanga, Tarlac, and down to the entire Bataan. Asahan po yung malalakas na ulan na nagdudulot din po ng flooding and landslides. Habang yellow rainfall warning naman, or heavy rains hanggang mamayang alas 7 sa may Isabela, Quirino, gayon din sa may Ifugao, Mountain Province, Southern Ilocos Sur, maging dito rin po sa may Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, down to may Cavite and Batangas, asahan po yung malalakas sa pag-ulan, posible rin magdulot ng mga flooding in low-lying areas. Itong mga kulay blue naman, associated siya sa mga light to moderate with at times heavy rains. Kabilang na dyan ang natitirang bahagi ng Pangasinan, itong rest of Cordillera Region, Cagayan Province, Ilocos Provinces, hanggang dito sa may Eastern Bulacan, Northern Quezon, Rizal, and Metro Manila. Asahan pa rin yung pabugso-bugsong malalakas ng mga pag-ulan sa mga susunod po na oras. Itong ating nakikitang image, galing po yan sa official website ng Pag-asa, panahon.gov.ph, kung saan every now and then makikita natin yung mga advisories and warnings ng Pag-asa as well as yung pinakahuling track ng mga bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin west-northwest or palayo na ng ating kalupaan itong si Bagyong Paulo. At base sa ating latest track, lalabas ito ng ating power pagsapit bukas ng madaling araw. Naglandfall po for the first and only time itong si Bagyong Paulo po kaninang alas 9 ng umaga dito po sa may Dinapigue, Isabela, at nag-exit ng landmass around 4 or 5 in the afternoon dito sa may bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. At base rin sa ating intensity, severe tropical storm po ito sa ngayon, naging malaking factor yung paghina niya from a typhoon bago siya mag-landfall 130 kph. Tapos naging 110 kph nung tumama po sa kalupaan dahil dun sa rugged terrain ng Cordillera Region. At pagsapit naman dito sa West Philippine Sea, pagbalik niya sa katubigan, muli siyang kukuha ng enerhiya at lalakas muli hanggang 140 kilometers per hour paglabas na ng ating area of responsibility. May kalawakan din po ang bagyo, nasa 450 kilometers sa itaas na bahagi at 250 kilometers naman sa ilalim na bahagi. Kaya nahagip pa rin malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. At nasa edge pa rin po ang Metro Manila, Rizal, and Northern Quezon nung outer radius or pinakang outer part nitong si Bagyong Paulo. Kaya paminsan-minsan po talaga nararamdaman natin yung mga pagbugso ng hangin. Maging dito rin sa lalawigan ng Bataan.
Sa ngayon po, dahil siya ay severe tropical storm, meron na tayong nakataas na wind signal number 3. So tinanggal na po natin yung signal number 4. Signal number 3 is raised pa rin sa may Ilocos Sur, gayon din sa buong La Union, southwestern portion of Abra, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, western portion of Ifugao at buong Benguet, signal number 3. So may kalakasan pa rin po yung hangin hanggang 115 kilometers per hour. Posible pa rin niya makasira ng ilang bahay, lalo na po yung yari sa kahoy, pagpatumba po ng puno at ilang poste ng kuryente. Signal number 2 naman sa may southern portion of Ilocos Norte, gayon din sa buong Pangasinan, signal number 2, rest of Abra, rest of Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at ng Ifugao, gayon din sa western portion of Isabela, northwestern portion of Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya, at hilagang bahagi ng Nueva Ecija, signal number 2. Habang nakataas pa rin ang wind signal number 1 dito po sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, buong Apayao, gayon din ng Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mga probinsya ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa buong Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, maging sa Tarlac, Zambales, buong Pampanga at buong Bulacan, signal number 1, at sa northern portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands. So binaba na po natin yung mga wind signals sa karamihan ng mga nasa silangang parte po ng northern and central Luzon. Tinanggal na rin natin yung wind signal sa may Camarines Norte. In hours succeeding po ng mga bulletins, posibleng mas makakaunti pa po yung mga wind signals natin at mas bababa pa yung mga wind signals sa may western section po ng northern and central Luzon. Samantala, dito sa Metro Manila, kapansin-pansin nga po na meron pa rin mga pabugso-bugsong hangin, gayon din sa natitirang bahagi pa ng Luzon, including Calabarzon, northern portion of Mimaropa, dito rin sa may Bicol region, hanggang sa may Panay Island, northern Samar, eastern Samar, pabugso-bugsong hangin. Yan po ay dahil dun sa outer parts or outer rain bands nitong si Bagyong Paulo. Mararamdaman po yan hanggang mamayang gabi. At para naman sa taas ng mga pag-alon or gale warning, malayo sa Pampang, posible pa rin hanggang 6 na metro sa mga baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Posible hanggang 5 metro naman dito sa baybayin ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, at hanggang 4.5 meters naman sa baybayin ng Isabela, Northern Aurora, at baybayin po ng La Union. Delikado pa rin ang pagpalaot sa mga nabanggit na lugar, pero pagsapit bubukas ng madaling araw, posibleng mabawasan pa yung taas ng mga pag-alon dito sa mga nabanggit natin na lugar. Most likely yung nasa may Ilocos region na lamang po mananatili at 4.5 meters sa umaga, and then mawawala na yung gale warning natin sa may eastern section ng northern and central Luzon. At para naman sa daluyong or storm surge, posible pa rin po sa mga coastal communities natin hanggang 3 meters po sa mga susunod na oras. Sa Ilocos Norte, Northern Ilocos Sur, baybayin ng Cagayan, Isabela at Northern Aurora. 1 to 2 meters naman po ang posibleng daluyong sa natitirang baybayin ng Aurora. Rest of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Northern Zambales. Then possibly po bukas ng madaling araw, dahil malayo na sa kalupaan itong si Bagyong Paulo, mawawala na rin po yung babala sa daluyong or storm surge. At para sa mga nagtatanong kung ano nga ba magiging taya ng panahon over this weekend, bukas kasi ng madaling araw nakalabas na po ng PAR itong si Bagyong Paulo. So ibig sabihin, by morning, meron pa rin mga lugar na magkakaroon ng maulap na kalangitan sa western section of Luzon. Kabilang na dyan, itong bahagi po ng Ilocos region, down to Zambales, Bataan, mga nearby areas pa sa may Tarlac and Pampanga, down to Occidental Mindoro and Palawan. Cloudy skies pa rin sa umaga at merong kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Pero improving weather conditions na po in general for most of Luzon. Kabilang na dyan ang Metro Manila. Mababawasan yung mga pag-ulan, hindi na ganun kadalas. Pero may chance pa rin po ng mga pulupulong ulan at mga pagkidlat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Similar for the entire Visayas and Mindanao, yung weather conditions natin as the past few days. Then pagsapit naman ng linggo, malaking bahagi na ng bansa ang magkakaroon ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, may kainitan sa tanghali, possible pa rin yung mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog. At para naman sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, base po sa Climatology Division ng Pag-asa, meron panibagong sama ng panahon po na napapasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit early next week. So mabubuo siya
dito sa may parte nga east of extreme northern Luzon, pagsapit po ng early next week nga, and then afterwards, papasok siya ng PAR sa kalagitnaan ng susunod na linggo, and possibly pagsapit po ng Wednesday or Thursday, malapit na siya dito sa may northern Luzon. Pero posible pang mabago itong assessment natin regarding sa mabubuong sama ng panahon. No? Mababa pa ang tsansa na ito ay magiging isang bagyo, so possibly low pressure area po siya habang mabubuo dito sa may labas ng ating PAR, papasok sa may silangan ng Northern Luzon, lalapit dito. Pero yun nga, possible na dito lamang siya sa may timog na bahagi ng Taiwan pagsapit ng Thursday or sa may Northern Luzon pagsapit din po ng Thursday. So lagi magantabay sa ating mga updates regarding sa potential po ng mga sama ng panahon sa ating bansa. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Meron muli tayong update mamayang alas 8 ng gabi. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.